tungkol ito sa Blue Ribbon Committee report ni Senator Lacson. Nagkakagulo sa Senado matapos kumalat ang balitang mismong Blue Ribbon Committee report ni Senator Ping Lacson ay hindi matanggap ng marami. Ayon sa mga chismis sa bulwagan, ulitin ko mga spekulasyon lang ito. Kaya nga chismis, sabi niya. Kaya mag-react tayo mamaya. Ayon sa mga chismis sa bulwagan, umatras ang ilang senador sa pagpirma dahil sa lantad na bias ng ulat. Imbes na maglatag ng patas na pananagutan, tila may tinutulak na mga scapegoat habang tahimik na prinoprotektahan si Martin Romualdez. Mas lalong uminit ang intriga nang lumabas na pati mga kaalyado ni Ping sa mayorya ay hindi raw makayang isubo ang report. Sabi ng ilan, pilit ang anggulo, minadali ang konklusyon at halatang pinili lang kung sino ang tatamaan. Sa mga bulong, tinawag pa itong fake committee report dahil sa umano'y kawalan ng kredibilidad at malinaw na pagkiling. Ngayon, naka-freeze ang draft. Hindi mailabas, hindi maipirma. May mga senador na nagsabing mas mabuting huwag na lang ipasa ang isang ulat na nagmumukhang depensa kaysa imbestigasyon. Ang tanong ng bayan, kung fake report at puno ng bias ng laman, bakit pa ipipilit? Ito, binasa ko lang ang posta. So ito naman ang aking masasabi, opinion. May nabasa akong post mismo ni Senator Lacson na yun nga, yung draft report nag-leak na bagay na ikinadismaya o kinondina ni Senator Soto. Bakit inilik yung ganyang report? Embarrassing, sabi nga ni Senator Soto. Sobra daw overexcited yung media relations officer na nag-release. I don't know kung sinadya ba o basta nabulaga na lang dahil daw nabigla ang mga senador sa mayorya. Kasi lumalabas nga naman na nirekomendang kasuhan yung tatlo nilang kasamahan na nakapirma na sila. Kaya may tatlo talagang senador na umangal na sabi na kasi nakapirma na sila doon sa leak report, nakapirma na eh. I don't know kung e-signature ba yun. Binabawi namin ang aming mga signature. So Juan Miguel Zubiri, JB Ercito at Gatchalian. Tatlo. Pag-aralan muna namin. Ganon po ang nangyari. Yung post ni Senator Lacson may yung draft report parang na-finalize na. I don't know kung may pagbabago ba o siyon pa rin. Napirmahan na ni Lacson at as of kahapon, pinipirmahan na rin ng tatlo pang senador. Risa, Kiko, and Bam. So, 4 na sila. Kailangan ng 11 signatures para matalakay sa plenaryo. Ang tanong, makakakuha ba ng 11 signatures sa majority? Yan ang tanong, yan ang dilema. Yung tatlo, I don't know yung pag-withdraw nila sa perma nila kung final na yun o baka mamaya mapag-isapan din. But right now, medyo alanganin muna yung Blue Ribbon Committee report. Kasi 15 sila sa majority, 15. So, minus 3 muna yung tatlong umangal. So, 12 na lang. So, sana mapapirma nila lahat yung 12. Para matalakay ang kung 10 lang ang pumirma, ay di wala. So, anong mangyari sa report? Wala, may isang tabi na lang. Kaya,
mabuti pa yung report ng minority, 6 ang nakapirma, nire-recommend doon, kasuhan si Martin Romualdez. Dito naman sa majority report, Blue Ribbon Committee report, ang pinapakasuhan, mga kapwa nila senador. Ang nakalagay lang doon na kongresista, 2 lang puros, wala na. Nag-resign si Saldico, yung isang Michelle Uy, ex-congresswoman na siya, wala na Other than that, wala na Yung 2 Yap na magkapatid, plus yung isang contractor, si Congressman Garjola, na-freeze na ang kanilang mga bank accounts. Bakit walang kaso? Yan, nagtataka lang. Bakit wala? So, I don't know kung saan papunta itong investigasyon na ito. Nakakalungkot dahil pera ng taong bayan, bilyones, ang daming apektadong Pilipino, may nasawi, may nawalan ng bahay, may hanap buhay na grabe, yung promise nila na magpakulong ng big fish, hanggang ngayon, wala pa rin. Yung sinasabi ni Senator Lacson na meron pang susunod na hearing. Papatawag daw nila yung hinihinalang tauhan ni Martin Romualdez, isang nagngangalang Attorney Paras, para ipaliwanag paano niya nabili yung bahay sa Forbes Park na sobrang malaking halaga. Nasaan na yung hearing? Parang wala na atay. Tatapusin na nila kasi magre-render na ng final report. So, ibig sabihin, wala na. Safe na si Romualdez. Si Saldico naman, kahit may warrant of arrest, parang safe na safe din siya. Lalo na ngayon, nakapag-file siya ng petition sa Supreme Court asking sa court to issue temporary restraining order. Baka manalo pa si Saldico doon. Nasaan ang ating hustisya? Kawawa ang taong bayan sa flood control scandal na ito. Senator Risa nagsuot ng hijab bilang pakikiisa sa mga Muslim. Wow! Ito, may picture dyan, Ang ganda, Gandang tignan. Okay, basahin natin, Nagpahayag ng pakikiisa si Senator Risa Hontiveros sa komunidad ng mga Muslim matapos siyang magbahagi ng isang post sa Facebook kung saan makikita siyang nakasuot ng hijab. Ayon sa senadora, ang kanyang pagsusuot ng hijab ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng World Hijab Day na ginugunita tuwing Pebrero at layong itaguyod ang paggalang sa pananampalataya, kultura at pagkakakilanlan ng mga kababaihang Muslim. Sa kanyang post, binigyan din ni Hontiveros ang kahalagaan ng pagkakaisa at pagrespeto sa pagkaiba-iba ng paniniwala ng lipunang Pilipino. Okay. So, there's nothing wrong with it, Maganda nga yan, makiisa tayo sa mga kapatiran nating Muslim, hindi lang Muslim, yung iba pang may paniniwala. Irespeto natin lahat. Di ba? So, tingnan natin ang reaksyon ng netizens. Kung nagustuhan ba nila o tinatawanan nila. Grabe. 81,000 people nag-react. Maganda yung ginawa niya Dahil magandang ginawa niya, dapat like, heart, love. Iba 77,000 tumatawa. Hindi sila naniniwala. Ano ibig sabihin kung tinatawanan? Pakitang tao lang yan. Ang nag-like lang is 2,600. May galit pa nga 836 ang galit. Ano ba yan? Okay.
speaking of paggalang, pagrespeto sa ating kababayang Pilipino-Muslim, bantayan nyo si VP Sara. From time to time, magsuot siya ng indigenous attire. I think first zona ba yun o second zona? Yung nagsuot siya ng tribal, yung indigenous people. And then, meron ding okasyon, kahit walang World Hijab Day, wala. Nagsusuot siya ng suot ng Muslim kasi doon sa Davao, may Muslim community doon sa Davao City. Merong mga katutubo, interkwan doon, cultural Tapos, si BP Sara, may dugong Maranao. Kaya, kung mayroong politiko ngayon na may puso, mayroong pagmamahal, paggalang sa ating kapatid na Muslim, yan ang mga Duterte. Kaya tignan nyo si Tatay Digong natin, nung siyang nagpresidente, napahupa niya ang ng mga kapatid nating Muslim. 1970, nagsimula yan yung MNLF, mamaya nag-MILF, may nag-Abu Sayyaf pa, may kung nung grupo. So, panahon ng Pinoy administration, nagkaroon ng Mama Sapano 44. Dahil hindi nila naiintindihan ang mga kapatid nating Muslim pag-upo ni Tatay Digong, anong nangyari? Di napirmahan yung final peace agreement with MNLF, MILF, kaya nagkaroon ng BARM. Tingnan nyo, tahimik na ang ating mga kapatirang Muslim, wala na. Peaceful na tayo sa Mindanao. Hindi katulad nung 1970s na gusto nilang ihiwalay ang Mindanao. O ngayon, mayroon ng real autonomy dahil nagkaroon tayo ng leader sa katawan ni Tatay Digong na may pagmamahal, respeto sa mga Muslim. Hindi lang sa once a year lang ipakita, kundi everyday sa kanilang gawain. Kaya, tingnan mo, ang mga Muslim community sa Davao, mahal na mahal nila ang mga Duterte. At hindi lang Davao, I think, all throughout the Philippines. Magtanong kayo sa mga kapatiran nating Muslim. Karamihan yan, mga pro-Duterte. Si BP Sara, nagsusuot ng, kahit walang World Hijab Day, nagsusuot siya ng suot Muslim. Yung mga communication ni BP Sara, bantayan ninyo. Magbigay siya ng statement. Yung last word niya, sukran. Ano yung sukran? That's an Arabic word. Meaning, salamat. Naisa kabuhay niya na. Sa mga messages pa niya, Assalamualaikum. May mga greetings siya ng ganon, Arabic. Peace be with you. Iyan na, naisa puso na ng mga Duterte ang paggalang, pagrespeto sa mga Muslim. Yan ang tunay. Ito kay Senator Hontiveros, maganda naman yung ginawa niya. Kailang once a year mo lang gawin. Kailang, hindi, tumawa rin ako. Nag-react ako, tawa na lang. Basa tayo sa mga comments. Mark Vincent, diga mo, papansin. Meron pa dito na masama, hindi ko na lang may word may hayop na binanggit, hindi ko lang baba. Tapos naka-jihab ka. Pretzel. We Muslims, nako patay. We Muslims don't need your gesture of wearing jihad. We want equal protection, equal treatment, and equal opportunities among other tribes or religion in the country. Muslim na itong nag-comment Gracia Dian. The design is very plastic. Atinara Nosjay. Maranao X. Murag Amaw. Murag Amaw. By the way, ang dugong Muslim ni Tatay Digong is Maranao. Kasi yung, hindi naman, lola niya ata niya. Mother or mother side niya, ang lola niya is Maranao. Kaya mahal niya ang mga
Of course, hindi lang Maranao, Maguindanao. We have 14 Muslim tribes in the Philippines. Yan ang tunay na nagmamahal sa mga kapatiran nating Muslim. Hindi yung magsuot ka lang ng hijab, mahal mo na sila. No way. Hindi mo pwedeng atik-atikin ang mga kapatid nating Muslim.